Imbis na unahin nyo ang pagsusolusyon ng kahirapan, alisin nyo yung VAT, alisin nyo yung excise tax sa langis, sa presyo ng langis, hindi nyo magawang alisin. Yun ang pagtunan nyo ng pansin, yung ikagiginawa ng buhay ng mga mahirap na mamamayang Pilipino. Hindi yung impeachment na yan. So, ano po masasabi nyo sa naging pahayag ng AMLAC Executive Director, Sir Ronel Binaventura? Ito yung kanya naging pahayag nun. Vice President Sara Duterte accounts generated a total of 371 large transactions and 30 suspicious transactions from October 13, 2005 to January 28, 2026 with transaction amounts reaching a high as 55.158 million pesos. Ano po yung reaction mo? Ang reaction ko dyan, unang-una, empleyado ba siya ng AMLAC? Siya po yung executive director ng AMLAC. Executive director ka. Ano pangalan yan? Ronel Binaventura. Ronald Benaventura. Ronel Benaventura. Correction please. Isa kang opisyalis ng AMLAC, pero hindi mo alam ang duty and responsibility mo. Bawal yung ginagawa mo without justification. Bawal na bawal po yan. Bakit mo nilalantad ang information na wala ka namang document evidence talaga na magpapatunay dyan sa sinasabi mo? At matanong lang kita, ilang taon ka na ba sa serbisyo mo para masabi mo yung ganyan na merong suspicious transaction dyan sa mga account? Paano mo nasabing suspicious yan? Account nila yan. Anong pakialam mo kung magkaroon ng transaction dyan? Malaking transaction, maliit na transaction. Bank account nila yan. Ang account ay gumagalaw talaga yan. Labas-pasok ang pera dyan. Ano ang kaugnayan mo dyan para masabi mong suspicious? Bakit binibigyan nyo ng mali siya yung account ni Ma'am VP Sara Duterte? Na kung tutuusin, ang dapat yung imbestigahan, yung mga tunay na magnanakaw sa pamahalaan. Ibalik ang usapin ng mali-malitang nakawan na maraming involved at maraming credible witness na hindi nyo sinasalang sa investigasyon. Kaya ikaw, Mr. Benaventura, alaminin mo ang iyong jurisdiction, alaminin mo ang iyong duty and responsibility, hindi mo responsibilidad magayag ng ganyan. Unang-una, that is considered confidential dapat. Personal account yan na hindi mo dapat ini-expose. At yung AMLAC, not related to impeachment. Kasi yung AMLAC, separate yan, criminal case po yan. Dapat sa korte po, nakasampa ang kaso, hindi grounds for impeachment. Nakuha niyo po? Kaya, you are considered not credible resource person. Ano siya? Attorney pala to siya na. Attorney Ronel Binaventura was appointed Executive Director of the Anti-Money Laundering Council o AMLAC effective April 14, 2026. Kabago-bago mo, ano nalalaman mo doon sa previous transaction, sa previous move of transaction ng mga account? Ano kinalaman mo doon? Diyan pala premature na yung yung mga statement mo, yung binibigay mo, talagang ikaw ay nautusan lang. Kayong mga nagtatrabaho sa sangay ng departamento ng gobyerno, ako'y nakikiusap bilang isang simpleng mamayan na wag na kayong sumausaw sa usaping politika. Dahil kawawa naman ang bansang Pilipinas, wala nang ginawa ang mga politiko o mga politician natin, kundi mamulitika na mamulitika, intindi ng impeachment na nagsasayang ng pondo at oras na wala namang patutunguhan. Hindi makikinabang ang mamamayang Pilipino sa impeachment ng VP Sara Duterte. Ang intindi nyo, mabawi yung trilyon-trilyong maletang pera na intended for project na naging ghost project ng DPWH. At ang lahat ng involved doon, congressman, senador, director ng DPWH, mga kontraktor ay managot at mapagbayad sa batas at maibalik ang pera sa mamamayan at magamit sa tamang proyekto para sa kaunlaran at kapayapaan ng bansang Pilipinas. Sir, tapos tayo sa AMLAC, sir. Okay na yan. Ano naman po masasabi nyo sa
chairman ng Committee on Justice ng HUR na Si Luistro. Luistro. Yan, si Luistro, isang karumal-dumal ang kanyang pinaggagawa. Bakit? Abogada ka? Hindi mo alam? Hinahanap mo si Ma'am BP Sara Duterte na umatin ng HOR na ang isinasampa nyo ay impeachment. That is not criminal case, impeachment, removal government official from the office. Yun po ang impeachment. Tanggalin sa pwesto yung government official na inirereklamo nyo. That is not criminal, no criminal liability po yan. Pagtatanggal lang sa pwesto. Pero yung asawa mo na may ginawang masama, na kahalayan o pangahalay, ay itinago mo. Isa kang abogada, pero hindi mo alam ang batas, o alam mo ang batas, binibend mo ang batas, binabali mo ang batas. Dahil yung ginawa mong pagtago sa asawa mo, that is considered against the law. Harboring of criminal yan, harboring of suspected person yan. Itinatago mo. Labag sa batas yun. Bakit mo itinago? Ikaw nga, itinago mo asawa mo, tapos ngayon hinahanap mo si BP Sara Duterte na umati ng HOR. Sasabihin mo, yung hindi niya pag-arap ay pagpapatunay lang na guilty siya. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya dahil may itinatago. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, bakit itinago mo yung asawa mo? Anong ibig sabihin? Guilty rin. At hindi ka dapat magtago ng isang kriminal, asawa mo man ito, kapamilya mo man ito, kaibigan mo man ito. Against the law po yan. Harboring of criminal po yan. Hindi nyo po dapat itinatago. Kung tutuusin, yung ginawa mo na yan, against po yan sa batas, at yan po dapat ikaw ay ma-disbarse. Alam niyo po ba yun? Ground for disbursement, yung ginawa mo. Dahil yan ay protocol, ano talaga yan? Batas talaga yan. Na hindi ka dapat magkukop, magtago ng isang kriminal o isang suspect sa isang krimen. Dapat nga, ikaw pa mismo ang magsusurrender niyan para patunayan yung kanyang inosente sa krimen na ibinibintang o ipinaparatang inaakusa sa asawa mo. Ikaw mismo ang magpe-present niyan. Dahil una-una, abogada ka, pero hindi mo ginawa. Ikaw mismo, Madam Luistro, ay merong pahayag. Nakasave yan sa social media. At ipinahayag mo na ikaw mismo ay tinago mo ang asawa mo na naakusahan sa isang pangahalay. Oh, ano yun? Tapos hanapin mo yung presence ni BP Sara Duterte sa HOR. Oh, sa kung tutusin, dapat ma-disbarse ka. Tingin mo, sir, kasi grabe yung gigil nila kaya VP Inday. Bakit po kaya? Maliban doon sa mga pag-impeach nila, kasi prosigido sila kahit nasa kalagitnaan na tayo ng crisis, alangis, nagtaas ang presyong bilihin, parang wala silang pakiramdam na yung mga kababayan natin ay hirap na hirap na Tama. sa araw-araw na pamumuhay. Pero sila, doon pa rin nakatutok sa impeachment. Ano kaya ang pinakapunod dulo nito? Sila ay nakatutok sa impeachment dahil nga lahat sila ay may kaugnayan sa malawakang korupsyon. Sila ay may kaugnayan sa mali-malitang nakawan. Ngayon, si BP Sara Duterte ay isang threat sa kanilang mga political career. Pangalawa, merong kabayaran ang kanilang ginagawang pangungurap. Kaya ang gusto nila mangyari, si BP Sara Duterte, by hook and by crook, ay tatanggalin nila sa pwesto kahit puro bendalo, puro pagbali na ng batas ang ginagawa nila para matanggal lamang si BP Sara Duterte at hindi na ito makatakbo bilang Pangulo sa 2028. At kung sakaling mamatay o patay na ang Pangulong BBM, automatic as per Constitution, who is the one to replace as a President? As per Constitution, BP Sara Duterte.
Kaya sila, gigil na ito'y ma-impeach. Signan mo si Niwi. Sino nga yung Niwi na yan? Sino yung Niwi na yan na congressman? Sindan niya. Sandanya ba yan? Yung congressman Sandanya, ikaw Niwi ka. Ha? Sa totoo lang, mali ang ginagawa mo, pinapakita mo pa, televise pinapakita mo social media na mayroon kang hawak na deposit slip ng bangko. Ha? Unang-una, hindi mo tinakpan kung anong bangko yan. Ha? Oh, nakalagay din yung pangalan ng bangko. Lumabag ka na agad doon sa bank secrecy law. Yun ba ay maano mo na nagkaroon ka ba ng authorization sa bank owner o sa director ng bangko o sa CEO ng bangko na gawin mo yung bagay na yun? Na kliyente nila, VIP kliyente nila, ay ilantad mo ang account na sinasabi mong active. Sa totoo lang, tanga ka rin eh. Ha? Congressman Nangiwi, tanga ka rin. Bakit ko nasabi kang tanga? Kasi, hindi mo iniisip na ano ang karapatan mo para deposituan mo yun. Para lang magamit as evidence sa sinasabi mo ninyo na evidence dun sa impeachment. Eh bakit sa nakawan ng mga limaleka, hindi ka maingay? Wala kayong pag-iimbestiga ng bangko, wala. Yung 18 ex-marine, hindi nyo man lang ini-interview, hindi nyo man lang sinasalang sa SOR o sa ano man. Hindi nyo pinatatawag para imbestigahan. Tapos, yung mga account, personal account, bank account ng mga Duterte, ini-istorbo nyo, ginagambala nyo, binubuksan nyo. Bawal yung ginagawa nyo eh. Dahil meron tayong tinatawag na Bank Secrecy Law, tsaka yung Republic Act 10173. Violation na yung Privacy Act Law. Alam nyo ba yun? Masyado kayong mga animal eh. Hindi na unahin nyo ang pagsusolusyon ng kahirapan, alisin nyo yung VAT, alisin nyo yung excise tax sa langis, sa presyo ng langis, eh, hindi nyo magawang alisin. Yun ang pagtunan nyo ng pansin, yung ikagiginawa ng buhay ng mga mahirap na mamamayang Pilipino. Hindi yung impeachment na yan. Nandyan ba kayo para ang maging trabaho nyo, ang objectives ng inyong goal o trabaho ay magpa-impeach? Eh samantalang kung tutusin, lahat kayo dapat ma-impeach. At yung pagbubukas-bukas nyo na pinapractice nyo ang pagbubukas ng personal account o ng bangko ng mga kalaban nyo sa politika, dapat kayo rin buksan ng account. Lahat kayo. Kasi lahat naman kayo may mga budget eh. Lahat naman kayo may mga transaction na sinasabi nyo illegal or what. Buksan kayong lahat. Bakit si VP Sara Duterte lang? Dahil ayaw nyo itong maging Pangulo ng bansang Pilipinas. Pero dyan kayo nagkakamali, Congressman Sardanya? Sardanya? Ikaw, Congressman Sardanya, ngiwi ka, sa totoo lang. Ewan ko ba, bakit naging congressman ka eh? Hindi ko alam kung bakit ka naging congressman. Hindi ka naman dapat maging congressman eh. Sa totoo lang eh. Ikaw, dapat intindihin nyo yung problema ng bansa, hindi yung impeachment. Lahat na kayo, pinagtutulungan nyo na ang VP Sara Duterte. Tandaan nyo to, ang kakampi ng VP Sara Duterte ay ang Diyos at ang mga mamamayang Pilipino. Kami yun. At hindi sinasabi nila kasing kagustuhan daw ng... Kasi paulit-ulit na lang ito silang ginasabi niya. Kagustuhan ng taong bayan na may impeach. Ganun, si VP, hindi. Ganun. Hindi totoo yan na ang mga taong bayan ay may kagustuhang ma-impeach ang VP Sara Duterte. Nagkaroon na po kami ng survey. Social media survey at nagkaroon na rin kami ng personal survey. Yung house-to-house survey. Kahit dito sa community namin, nagtatanong-tanong na rin kami ng verbally survey. Ayaw nila ng impeachment. Alam niyo kung ano sinasabi ng mga tao, ng mga mamayan? Kailangan namin trabaho. Pababain ang presyo ng bilihin. Ang kailangan namin, mababang bayad ng kuryente, mababang bayad ng tubig, murang bigas, murang itlog, murang mantika, murang papahospital. Yan po ang kailangan ng mamayang Pilipino. At higit sa lahat, magandang trabaho na makakasapat sa araw-araw na pamumuhay ng mga mahirap na mamamayang Pilipino. Hindi sagot ang ayuda, AIK. Hindi sagot ang tupad. Lahat ng yan ay hindi sagot dahil yan ay short-term solution. Ang kailangan namin ng mga mamamayang mahirap na Pilipino ay yung long-term
solution. Permanenteng solusyon. Disenteng trabaho, pababain ang mga presyo ng bilihin, ng kuryente, ng tubig, ng bigas, lahat. Yan ang kailangan namin. Ang long-term solution.